Hello, my uh, viewers. Good morning, my followers. Thank you for watching this video. Tawa tayo kahit mahirap nang lagay sa ating bayan. Masyado nang mahal ang ating bilihin. Siguro dahil ito sa gera ng uh, Palestine at saka sa Israel at saka hindi pa natapos yung gera din ng Ukraine at saka sa Russia. Dala ito ng mga gera natin, no? Mga gera sa ating mundo. Kaya kung maaari, ayaw natin na magkagera itong bansa natin, ma-involve sa gera sa sigalot ng Amerika at saka China. Ngayon, napanood ko ang vlog, merong vlog na napanood ko na itong pangalang Michael Ma ay isinabpoy na, no? May sabpoy na sa Kongreso para sa hearing dahil sa alleged smuggling involvement nitong si Michael Ma. Pero wala na akong narinig na hearing pagkatapos nung sabpina nitong si Michael Ma. Ibig sabihin, hindi ito nag-appear sa ating Kongreso para sa pagpaliwanag sa kanyang involvement sa smuggling. Tapos, meron din akong vlog na nakita na ipinakita si Michael Ma na hinirang na special envoy to China. Ano ba ito? Parang hindi man maintindihan. Or okay lang ba na ang isang napaghinalaang smuggler na hindi sumagot, hindi nag-clear sa kanyang kaso sa na smuggling, hindi sumagot doon sa nag-appear sa hearing na pinatawag sa kanya doon sa Kongreso dahil sa anumang dahilan. Bakit natahimik din ang Kongreso, no? At sa kalaunan, itinalagang special envoy to China. Okay lang ba ang smuggling dito sa Pilipinas? Hindi ko ito talaga makuha-kuha. Kaya ito ang tanong, no? Malaking tanong. Saan ba patungo ang bansa natin? PBBM, President, binuto ka namin. Sayang ito yung mga tiwala namin sa iyo. Bakit ginaganito mo ang ating bansa? Kaya siguro marami ng nag-voice out ngayon about sa kalagayan ng ating bansa sa iba't ibang mga usapin na hindi natugunan at nanatili kang hindi umimik, tahimik. Kaya mas lalong maraming nagtatanong. Isa pa, itong pananahimik mo kay sa pag demolish kang BP Sara, hindi ka umimik, wala kang salita. Kung totoong magka-anib kayo ni BP Sara,
bakit hindi ka nagsalita sa kanyang sa pagbati ko sa kanya sa confidential fund? Ikaw man ang nagbigay ng confidential fund. Nasagot niya ni Sarah na gastos ng mabuti, na gastos ng tama. Nasagot niya. Ngayon ang kanyang hiling para sa ikaganda ng pamamalakad sa Department of Education, DepEd, at saka kasi DepEd Secretary siya at saka Vice President sa kanyang pamalakad as Vice President. Siniro ang kanyang confidential fund na kailangan at wala kaming problema ang mga taong bayan sa budget niya. Okay lang sa amin kasi alam namin na pumunta sa tama ang pera ng taong bayan sa paggamit ni BP Sara. Ngayon ang question, dahil doon sa awa ng Panginoon, nalaman ngayon ang sekreto ng Kongreso na pinamunuan ng iyong PBBM, pinamunuan ng iyong pinsan, Speaker Romualdez. At meron pala silang confidential fund na tinatawag na extraordinary fund, extraordinary expenses, na hindi i-audit, i-certify lang, tapos na, clear na sila, certify na lang kung paano nagastos nila. Walang itemization of their expenditures, hindi katulad ng Amerika na iniidolo ninyo na kahit isang cent malaman ng mga taong bayan, malaman ng Amerikano saan pumunta. Dito sa atin itinago. Dahil dyan sa ginawa ni sunsuran ni Panfilo Lacson na concurrent resolution na naggawang legal sa paggastos ng inyong pondo kahit certification lang. Yan ang problema naming mga taong bayan na nagbabayad ng buwis dahil ang aming pera, kahit yung kalaban ng bayan, kahit yung palaging naninira sa bayan, palaging bumabati ko sa magandang programa ng pamahalaan, pati sa iyo PBBM, parang pinapanigan at ang pundo pumupunta sa kanila na hindi man lang nalalaman paano ginastos. So yan ang mahirap sa ating bayan ngayon. Kaya kaming mga taong bayan, ako ordinaryo lang ako. Isa ako sa nagpapalabas ng aking saloobin, sa aking dismay sa mga nangyayari sa ating bansa. Pero isang taon ka pa man, pwede mo pang ibalik ang aming tiwala, ang aming pagmamahal sa iyo na nandoon sana nung election pa, na binigay namin sa iyo ang aming tiwala. Ikaw, kung magpapadala ka sa iyong asawa na alam namin
siya ang dahilan kung bakit nagkaganon. Bumulusok pababa yung rating mo. Ikaw ang bahala. Ikaw na ang bahala yan. Pero yun ang dapat mong masagot. Bakit ganito? Bakit nagkaganito tayo ngayon? So, good morning. Sa lahat ng manonood, pasensya na. Hindi ko maiwasang makialam at magpalabas ng aking saloobin. Kailangan nating makialam kasi atin ito at ang huling pera na dapat sa ating ginastos galing sa ating pawis at dugo, binigay natin sa gobyerno bilang tax para magamit nila. Okay talaga yun. Walang problema yun para sa kaganda ng ating bansa at saka ikabubuti, ikaunlad nito. Okay talaga yun. Yung pondo, okay yan. Basta ang paggasta, alam nating taong bayan. So yun lang po. Good morning. At shout out to everyone. Smile naman tayo kahit ganito ang lagay natin ngayon. Salamat. Bye-bye.